Good day at day good mga ka-JT sa kalam at magandang madaling araw at gabi sa inyo lahat mga ka-JT. At ito po, tayo sinuwerte na naman po at shoutout sa mga nanonood sa akin at mga sa subscribe at nagpapalo. At ito po, sinuwerte na naman po tayo sa aking mga kapatid. At kaya ito po mga ka-JT, hindi ko akalain na makakarating po ako dito sa HK mga kasakalam JT. At ayun po, habang inaantay po namin yung aming kasama at ayan po nagpakita po't nagpakit si JT. At nakita niyo naman po nakabago, mga ka-JT. NAIA Terminal 3 po 'yan ng Pilipinas at ngayon nga po ay magbabakasyon tayo at i-celebrate din yung birthday ng aking Ate Monet na malapit na, this August. At ayan po kasama ko si Bayaw, si Troy, si Anton, si Kemo, si Ate Janet, si Ate Monet, at ako mga ka-JT. At ayan pumasok na ho kami sa may aming terminal. Papasok na po kami ng ng punta eroplano mga ka-JT at nakuha na po yung ticket. At ayun po napagbayad na po kami ng terminal fee. May terminal fee po tayo mga ka-JT. At ayun po habang naglalakad daw kami papasok sa loob dyan, dire-diretso po kami sa may immigration. Sa immigration naman po ay hindi ako nahirapan kasi may tatak na po yung aking passport at chinika-chika ko po kasi lagi po naliligo yung sa pansol yung nakapag-interview sa akin. Nagchika-chika po kami at yun, kinuha po yung number ni Ate Monet at pagbalik po namin ay baka makapaligo po yan mga ka-JT. At ayan po habang naglalakad po kami dyan, papasok sa loob. Alas 6 po yung namin ng flight at tapos sa kami sa isang international airplane ng sakyan namin at ayan po haba po ng pila at ayan piling OFW po ako dyan habang inaantay po namin yan at doon kami sa maganda at mabait na immigration pero lahat naman po ng nag-i-interview ay mabait dyan sa immigration ng Pilipinas basta wag lang ko kayo siyempre sasagot basta pag tinatanong at naawa ko doon sa isa na tingin ko parang nagsanla-sanla pa ng mga baka-baka at titulo. Pero hindi ho siya pinayagan na deny ho. Nakakaawa ako tapos lahat ho kami nakatingin sa kanya pero hindi ho siya talaga napayagan at ayun po tinatawag na ho kami. Nag-boarding lang na po kami. At ayun po papasok na po kami diyan nasa line 2 po ako mga ka-JT. Habang hinihintay po namin yung haba ng pila, siyempre ang laki po ng eroplano at ayun po siyempre, hindi na po natin babanggitin yung pangalan ng eroplano at hindi naman din po tayo mababa. Kaya naman, at ayan, habang papasok ko kami dyan, siyempre, ang dala kong bagahe dyan, gawa ni Ate Janet. Ako po nagdadala, siyempre, libre na po ako. Kailangan po nating sumipsep, mga ka-JT, at umalis po ako ng Pilipinas, ay ang laman lang po ng pera ko ay 1,000 pesos. Kaya hindi ako pwede lumayo sa kanila, mga ka-JT. At ayun po, pagsakay po namin dyan, inantay lang po namin mag-boarding, mga ka-JT. Tapos nung nakalipad na kami, mga ka-JT Natics, at ayun po, pagpasok ko po dyan, syempre mga yellow. Alam niyo na po yan kung ano yung suot na yan ng stewardess na yan. At after po namin, 2 hours, 145 minutes na biyahe. At ito po, welcome to Hong Kong. At ayun po, nakita niyo naman po yung aeroplano namin. Medyo malaki po yan sa sinakyan namin mga plane, mga ka-JT. Opo, at opo mga ka-JT, hindi po panaginip to at opo at hindi po ako sinasabi ko sa inyo. Siyempre nagbago na po tayo, nagbait na po tayo at ayan, mga kapatid ko, sinama po ako ng dalawa kong kapatid at ayan po, bakasyon po tayo, bakasyon ng grande mga ka-JT. At habang papasok kami dyan at amoy na po ng Hong Kong Air, mga ka-JT. Iba-iba na po yung language na narinig ko at nababasa ko dun sa mga signage. At yun po, nakakahanga po dito sa Hong Kong. Napakalaki po ng airport. At dito po sa HK, mga ka-JT, kailangan nyo po talaga maglakad sa sobrang laki po ng kanilang airport. At ayun, may pinuntahan mo kami dyan na libre po sa mga bawat magbabakasyon dito at magtuturist or magtutour or magta-travel dito. Meron pong paano dito yung government niya na 100 Hong Kong dollar mga ka-JT at ayun po pumila lang po kami sa tawag dito sa CR at syempre medyo napawiwi yung mga kapatid ko at ako din mga ka-JT at ayun po nagkakawayan po mga ka-JT nandito na po kami sa Hong Kong at ayun po bawat station po ay merong kayo na pwede kayong pag-inuman mga ka-JT.
At habang inaantay po namin diyan yung mga kapatid ko, siyempre nag-ano-ano po muna ako at ayan po, 'di ko akalain na makakarating ako dito para sa Thailand mga ka-JT. Ayun naman po at nagpapasalamat po ako, sa mga viewers ko, shoutout sa inyo, sa mga ah, ka nagpa-follow sa'kin at nag-a-add. Maraming salamat sa inyo, lalo sa mga viewers at shoutout po sa majonda kong kumare, ang hirap kausap, kay Ate Zion, kay Danny at kay Liam at kay Parantalang shoutout sa inyo. Ako po, mga ka-JT, hindi yun natin nakalain na kahit wala ho tayong pera sa bulsa, isang ano lang po tayo at sunod lang po ng sunod sa mga kapatid at on-call driver lang po tayo. Pero siyempre sa kabaitan po ng mga kapatid ko at, sa aking kabaitan na rin, yung baguhin mo yung sarili mo sa pamumuhay mo, siyempre nagtiwala na yung mga kapatid ko at ayan, nakakalasap ang JT niyo ng magandang buhay at ayan po may passport po akong hawak. Nasa Hong Kong na po kami niyan mga ka-JT, amoy Hong Kong na po yan at medyo ang hirap lang pong maglakad dito kasi napakahaba ho talaga. Para ho kayong lalakad na kumbaga taga sa Kalamba kayo, ay lalakad kayo simula ng Pansol hanggang crossing ang lalakadin nyo para sa papunta na immigration. Pero sa immigration, hindi naman po ako pinahirapan at syempre, mababait naman po ang immigration. Kahit sa Pilipinas, napakababait po na immigration. Basta wag lang ho kayo talaga may anomalyang gagawin. Mga JT, habang naglalakad kami, naghahanap po kami dyan ng at pinuntahan namin yung libreng 100 Hong Kong dollar para sa mga nagtuturis dito mga ka-JT. At ayun po, nakakaumay po yung na yan, pinagbabaan namin na talaga naman napakahaba po mga ka-JT. At yan po, syempre, atin po kami ng convention sa May Expo. At ayun po, magkahiwalay ho kami ng hotel at sina Ate Monet dun sa kabila at kami dito ni Ate Janet, ni Kemo, magkasama sa isang hotel. At ayan, syempre, makikita nyo po ang kalawakan at laki ng Hong Kong Airport mga ka-JT. Napakasarap naman po dito at puro train at bus lang ang masasakyan nyo at walang Grab mga ka-JT. Pero bawat train na hindi na kayo lalabas ng train, basta tatandaan nyo lang kung ano yung inyong sasakyan mga ka-JT. At malimit dito naglalakad kasi wala naman po ditong station na yung kagaya sa Pilipinas na pag makakapara dito by station mga ka-JT. At habang napagod na kami, ayan, dumaan na kami sa at yun, alam na, feeling player si JT. At sumakay na kami dyan sa palapad na escalator na yan at napakahaba po naman talaga lalakadin nyo. At mga ka-JT, pupunta lang kami sa immigration na yan. Tinanong lang po sa akin yan kung ilang days ako at kung ako si Yan at si JT at yung pangalan ko, sabi ko naman po ay 3 days lang po for vacation and tourist mga ka-JT. Ay naman, hindi naman po tayo pinahirapan ng immigration dito. At ayan po mga ka-JT, syempre mekos lang po tayo dyan mga ka-JT. At ayun, nag-aantay lang po tayo dyan ng mga ka-JT ko. At ayun, hinanap lang po namin dyan yung syempre pag lumingon ka, akin ka. Yun po mga ka-JT, meron pong kasama yan at hindi ko po alam kung sino yan mga ka-JT. At habang nasa train po kami, syempre papunta immigration po yan mga ka-JT. Diyan po yung daan namin papunta immigration after nyo pong makababa ng matawag dito ng airport nila. Biruin nyo po sa mismo yung airport may train papunta ka na immigration mga ka-JT. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na ang laki po ng kanilang airport. Isipin nyo po na dito po sa Hong Kong ay magte-train ka para pumunta sa immigration. At yung pinaka-airport po nila ay may sariling train mga ka-JT. Ayan po, dyan po ako humanga. Isipin nyo po, bago kayo pumunta ng immigration, magte-train kayo mga ka-JT. Pagkalapag nyo po ng aeroplano, at ayan po, syempre, magsasara po yan. Hinahanap na po namin dyan yung immigration mga ka-JT, pero maglalakad pa rin po kayo na malayo. At may hinanap nga po kami dyan na libreng 100 Hong Kong dollar, na meron mga certain na pwede mo sa kanila, i-scan mo yung barcode, at yung may certain na pwede kang pamilihan basta may $100 ka. Bahala ka na kung saan mo pwede at kung saan pwede pamilihan. Mga ka-JT, yun ay libre po sa mga turista ng papasok po dito sa Hong Kong. Ang galing po ng kanilang nakakahanga lang po mga ka-JT. Tapos ang nila ay napakalaki po talaga. Maliligaw po kayo mga ka-JT. Hindi ko akalain na ganito. Syempre, second time na po ay iba naman po experience dito. Akala ko po na hindi nagbibiro yung iba na may train nga raw sa may
mismong airport. At totoo naman po, magte-train kayo bago pumunta kayo ng immigration at napakalaki naman po talaga ng airport na 'to. At ang dami pong lumalapag na eroplano mga ka-JT at ayan po, nagkakagulo na po kami diyan. Siyempre immigration na po 'yan at diyan na po ako natanong, yung haba ng pila na 'yan mga ka-JT at ako'y lumundag pa sa kapatid ko para mapabilis at diyan po ako tinanong na, dalawa lang po tinanong sa'kin kung ilang araw ako at kung yung ba ako yung nasa passport na 'yun. Tapos kinuha lang po yung aking, parang pagpasok niyo diyan meron kayong papel na pipilapan ng pangalan, address at saka yung purpose at yung passport ID mga ka-JT. At nung natapos niyo na po yan, papasa niyo sa immigration at napakabait naman po nila kaya lang mapapatiyempo talaga kayo sa dami at kaya mahaba ang pila. At ayun, pagkatapos po namin sa immigration, hanap na po namin diyan yung sinasabi ko sa inyo na libre para sa mga mag-aano dito, magpupunta. At ayun, siyempre magpapakita ulit JT sa alam diyan. At ayun, hinalikan ko po yung passport ko diyan. Ang JT niyo hindi magpapakita diyan. Uy, sana all bago damit. At ayun po, inuulit ko po, wala po akong pera. Mga kapatid ko po ang merong pera. Sila po ang naglibre sa akin. At tapos, syempre, pa-birthday sa sarili ng ate Monet ko. Ngayong August, dito kami pumunta. At ayun po, syempre, kailangan natin magbait, mga ka-JT, lalo sa mga kapatid. Kailangan natin sundin lahat sila. Kung ano man iutos nila para hindi kami. Habang nag-edit po ako, nagbukas ng pinto ang ate Janet ko. Rinig na rinig po dito, hindi niya alam nag-i-edit ako. At ayun po, inutusan niya lang po ako dito sa hotel. At mga ka-JT, ayan, ganyan no kalawak. Ayan po, ang magbe-birthday ngayong August, si Ate Monet. At ayan, siyempre, panay na ang kaway niyan. At ayan po, nasa Hong Kong na po kami, magkakapatid at si Bayaw at mga pamangkin ko. At ayan, siyempre, naghahanap na ho kami dyan ng nung sinasabi ko sa inyo, nung nakita ho namin, ayan po yung pupuntahan nyo. Sa may pag-exit nyo na po na immigration, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na may QR code, ipapaliwanag sa inyo kung paano kayo bubuk sa kanila. At ayun, napapaliwanag sa inyo by group. Libre ho yan, 100 Hong Kong dollar pagkakalam ko. At ayun po, sama-sama ho kami dyan, binigyan. At isang beses lang po in-explain sa amin. At after po niya, syempre, nagpunta na kami sa bus station. 8:11 po ang sasakyan namin para ho dun sa papuntang hotel namin. At ayun, isang oras pong biyahe mga ka-JT. Lumabas na ho kami ng airport niya, hinahanap na po namin dyan yung bus station. At tapos noon, tinuruan mo kami ng conductor ng bus station na doon na magbabayad muna bago sumakay. At medyo lagi po silang galit mga ka-JT, nagpapaliwanag lang pero para lang silang galit. Ayun po, ugali siguro po nila yon na akala mo galit, nagpapaliwanag lang. At medyo may kainitan na yan. Tapos mga ka-JT, habang papalapit kami dyan sa bus, mga ka-JT, nanap namin yung A11. Siyempre, hindi ka naman, excuse me po, hindi ka naman maliligaw basta alam mo lang yung sasakyan mo. At yun, kada oras po may nabiyahe dyan. At shoutout po kay Kuya Bernie, kay Donna Habok. At yun, sa mga kakilala natin nandito sa Hong Kong, si Ate Helen, na maraming salamat na ginaid kami dito. At ayan po yung sasakyan namin, pero hindi kami nakasakay dyan kasi yan ang unang biyahe. May oras yan. Yan po yung nagturo sa amin. At yan po, sumakay kami ng bus na yan, na A11 na yan. At ayun po, pagtapos sabihin sa amin na kailangan namin bumili ng ticket at bawal naman yung card, credit card at yung GCash. At ayun po, syempre wala ko kami wifi dyan at dinuro sa amin yung bilihan ng ticket. JT, ayan o, salita po ng salita yung Hong Kong, ano na yan, medyo nasigaw po sila. Hindi ko alam kung regular po ba sa kanila yan mga JT. At habang tinuturo po sa amin yan, sinamahan kami niya mga JT. Tapos ayun po, pagkabili po namin ng ticket, at ayun po, sinabi po sa amin na gano'n ang pupunta namin. At ayun po yung ticket namin, A11, bus number po yan. At ayun po, akala ko po makikita ko si Kay Bernie, napakalayo pala ni Kay Bernie dito sa pinuntahan namin mga ka-JT. At after po niya, ihulog nyo lang po doon. At ayun po, aanin nyo na lang po by station kung saan kayo bababa mga JT. Stay station po. At ayun po, may isang oras po ang pagbiyahe namin. Siyempre, tuwan-tuwa po ang JT. Double deck yan mga ka-JT at meron lagayan ng bagahe ng mga sinasabi ko sa inyo. Ganyan o yung bus nila. At hindi ko kayo pwedeng hindi uupo at hindi ko kayo pwedeng hindi magiging disiplinado dahil makikita nyo po sa mga taga rito na disiplinado sila mga ka-JT. At ayun po, kanya-kanya lang po lagay ng bagahe dyan sa bus na yan.
Double deck po yan, hindi na po ako sumakay sa ibabaw. Siyempre, excited po ako na sumakay sa bus ng Hong Kong mga ka-JT. At dito ko po nakita yung mga bus na double deck talaga na pambiyahe sa city. At meron silang double deck na train na nasa gitna po kasabay ng mga sasakyan na nabiyahe. Makikita nyo yun sa pangalawang edit ko mga ka-JT. Dito po, nag-edit lang po ako dito sa labas kasi hindi ko pwede mag-ingay. Ayan po, kumakaway po si Bayaw at si Ate Monet. Nakita nyo naman po yung mga kasama ko. At ayan po, ayan o, Skyflex po. At yan, habang nakaupo po kami, syempre, tuwan-tuwa po kami dyan. Ayan, nakita nyo po yung mga kasama ko. Medyo puyat pa po yan. Ayun yung isa, panayang chat. At ayan po, welcome to Hong Kong JT. At ayan po sa may sa may makalampas po ng airport yan mga JT. At yun, habang papunta ko kami dyan sa hindi ko alam, nalimutan ko na po yung tawag dito, yung station na bababa namin. Basta higit or kulang-kulang 1 hour yung tinakbo namin mga ka-JT. At dyan ko po nakita talaga yung mga malalaking barko, ship na container ang tapos ayan na napakarami yung mga po niyan, tulay. At yun, napakaganda naman po dito sa Hong Kong, tapos napakalinis po. Hanga po ako sa kalinisan, pero hindi ko po alam yung mga lugar na yan, mga pinagdadaanan namin na yan. Nakikita ko lang po na meron kaming bababaan na station mga ka-JT. At ayun po, tuwan-tuwa naman po ako, nakakita ko dyan ng yung mga tulay nila nasa gitna ng dagat mga ka-JT. Sa mga nanggaling po rito, comment na lang po kayo kung saan lugar to, lalo si Kuya Bernie, napakalayo niya po raw sa tinigilan namin. At si Donna, shoutout sa iyo, Donna Habok, na dito sa Hong Kong ngayon mga ka-JT. At ayan, habang tinataha ko namin yan, natuwa po ako dyan kasi nakita ko po yung dagat, tapos may mga Tesla. Ang hinahangaan ko po talagang sasakyan ngayon ay Tesla kasi napakaganda po naman ng kanilang gawang sasakyan na battery operated mga ka-JT. At yun, medyo may kamahalan yun. At ayan mga ka-JT, yan po sinasabi ko sa inyo na nakakita po ako ng mga biyaheng barko dyan na puro container ang laman. At ayun po mga ka-JT, at after po namin makalampas dyan, at ayan, nakababa na ho kami. Siyempre, dinaanan po namin dyan. Meron po dyan kainan na kagaya ho sa Pilipinas, dalawa magkatabi pa. At ayan, dyan namin mimit si Ate Helen. At ayun po, taga-Pansol po yun, matagal na dito. Ayan, kumakaway po yung ngayon, si Anton. At ayun po, sinasabi ko sa inyo. Nakita nyo naman po ang pamangkin ko, turo-turo pa. Ayun po yung sinasabi niya. Siyempre, hindi naman po natin babanggitin yan at dapat tayo marirestrict. At ayan, medyo inabot po kami ng ulan dyan mga ka-JT. Habang naulan po dyan at nasuob kami, ayan, ang JT nyo, medyo payat na mga ka-JT, konting diet pa. Gusto ko pong bumaba talaga ang timbang ko. At shoutout nga pala po sa mga nanonood sa akin at sa mga nagpapalo sa akin. Maraming salamat po sa inyo mga ka-JT. Sa mga hindi ko po nababanggit, pasensya na po kayo. Siyempre, minsan ang hirap talaga mag-edit. Nalilimutan yung mga taong gustong banggitin mga ka-JT. At opo, tayo sinuswerte po at nakakarating sa mga ganitong lugar. Nakita niyo po si Beo Dahod. Ayan, lakad-lakad lang po kami. Ayan, kailangan po namin mag-report dyan or dyan sa convention center na yan, mga JT, para kunin namin yung kung alin nasaan. Excuse me po, kung saan kaming hotel mapapa-stay. At ayun po, pagkakuha namin po, ayan, dumiretso na kami sa hotel, mga ka-JT, at ayun po, pinasok po namin, tapos medyo sala po kami dyan, at doon kami sa kabilang hotel, mga ka-JT, pero iisa lang din po ang pangalan yan. At ayun po, medyo napaganda lang po kami ng hotel, at yan, may naulan po yan, paggaling namin sa Expo, convenient, nag-taxi mga ka-JT. Sorry po, nahutal lang po kasi syempre excited po kami diyan kahit po yat. Nag-taxi pa uli kami diyan, tapos ayun nakita na po namin yung aming hotel. At diyan po mga ka-JT, see you on next vlog. At hanggang dito lang po muna. Syempre alam niyo na po, meron na pong susunod na vlog diyan mga ka-JT. At ayun po, habang hinaantay namin ng room diyan, at ayun po nakapila si Ate Janet. Babus mga ka-JT.